Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ganon din mag-alay ng ating makahilingan at mga panalangin. Tayo ngayon ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito ay pinagdiriwang din natin ang Grandparents Sunday. Ipagdasal natin ang ating mga lolo at lola at ang mga nakakatanda ng ating pamayanan. Naway patuloy silang iingatan, pagpalain at basbasan ng Diyos. At sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang Field Mission Sunday. Ipagdasal natin ang mga misyonerong Pilipino na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay at ang kanilang sarili upang ipahayag ang mabuting balita, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli aminin natin na tayo ay nagkakamali, meron tayong mga pagkakasala, meron tayong mga pagkukulang sa buhay. Kababaang loob na pagsisihan natin ang mga ito, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayang mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiniling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng habang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi hiniling mong may pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga una-una, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anuang gawang buktot. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, Poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya ang aking iingat at susundin ng buong puso.
Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ang nagsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karunungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma
sa kaniyang taguan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Ganon din sa ating mga taga-subaybay sa ating FB live streaming. Ngay binabati din po natin sila ng magandang araw. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Sa banal na misang ito, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din tayo ay nag-aalay ng ating makahilingan at mga panalangin. Sa ating ebanghelyo ngayon, 3 talinghaga ang ikwinento ni Jesus upang isalarawan ang kaharian ng Diyos. Una, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa lupa. Nung matagpuan ng isang tao, ang kayamanang ito, ipinagbili niya ang kaniyang lahat ng ari-arian at binili niya ang lupang iyon. Ikalawa, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang mahalagang perlas. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mahalagang perlas at nung ito ay kanyang matagpuan, ipinagbili niya ang lahat niyang mga ari-arian at binili ang mahalagang perlas na iyon. Ang ikatlong talinghaga, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli na't ibang-ibang uri ng isda. Ang mga mabubuti ay isinilid sa sisidlan. Ang mga walang kwenta ay kanyang itinapon. Sa unang tingin, tila magkakaiba ang mga talinghagang ito. Ngunit, iisa lamang ang mensahe. At ang mensahe ay ang hanapin ang Diyos, piliin ang Diyos, at mananatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Hanapin ang Diyos, piliin ang Diyos, manatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng kaugnayan nito sa ating unang pagbasa. Narinig natin sa ating first reading, nagpakita daw ang Diyos kay Haring Solomon. At sinabi ng Diyos kay Haring Solomon, humingi ka at ibibigay ko ang anumang nais mo. Isipin kaya natin, mamayang gabi habang tayo ay natutulog, nagpakita sa atin ng Diyos at sasabihin sa atin, humingi ka at ibibigay ko ang anumang nais mo. Ano kaya ang hingiin mo? Marahil marami sa atin ang hihingi ng napakaraming pera. Ang iba siguro sa atin ay pagalingin tayo sa ating mga sakit. Ang iba siguro sa atin ay magandang kalusugan, mahabang buhay, tagumpay ng ating mga anak, sapat na kabuhayan o kayamanan. Mga magagandang mga hangarin. Ngunit si Solomon, iba ang kanyang hiningi. Hindi mga material na buhay, hindi mga material na bagay, hindi makamundong kayamanan, hindi mahabang buhay, hindi upang mamatay ang kanyang mga kaaway, kundi ang kanyang hiningi ay ang karunungan. Karunungan.
Isang pusong marunong makinig sa Diyos upang makilala ang tama at ang mabuti. Bakit karunungan? Sapagkat alam ni Solomon na ang taong may karunungan ay marunong pumili ng tunay na mahahalaga sa buhay. Ang taong may karunungan ay marunong pumili ng tunay na mahahalaga sa buhay. At dito nagtatagpo ang unang pagbasa at ang ating ibanghelyo. Hindi humingi si Solomon ng kayamanan, ngunit humingi siya ng karunungan. Sa ebanghelyo naman, ang taong nakatagpo ng kayamanan sa bukid at ang mga ngalakal na nakatagpo ng mahalagang perlas ay parihong nakilala ang tunay na kayamanan. Dahil dito, handa nilang isuko ang lahat upang ito ay makamtan. Mga minamahal na kapatid, ano ang nag-uugnay sa dalawang pagbasa? Ang karunungan ang nagtuturo sa atin kung ano ang tunay na kayamanan. Kung walang karunungan, madaling malinlang ang tao. Akala niya ang pera ang pinakamahalaga. Ang posisyon, ang kapangyarihan, kasikatan o tagumpay ang sukatan ng isang matagumpay na buhay. Ngunit ang taong may karunungan ay iba ang nakikita. Alam niya na ang lahat ng kayamanan ng mundong ito ay lilipas. Ngunit ang Diyos ay mananatili hanggang wakas at magpakailanman. Kung ang taong may karunungan ay hindi lamang magtatanong ano ang gusto ko, kundi ano ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang magtatanong ano ang makapagpapasaya sa akin ngayon, kundi ano ang magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, iyan ang karunungang kailangan nating ipanalangin. Sapagkat ang tunay na marunong ay marunong pumili sa Diyos bilang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay. Kaya ang tanong, ano ang pinakamahalagang kayamanan mo sa buhay? Ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan ng ating buhay? Hindi masama ang magkaroon ng pera. Hindi masama ang magsusumikap. Hindi rin masama ang mangarap. Ngunit kapag ang trabaho, negosyo, tagumpay, cellphone, impluensya, o kahit ang ating sariling kagustuhan ang pumalit sa Diyos sa ating puso, doon nagsisimula ang ating problema. Maaring marami tayong ari-arian, ngunit kapos naman sa kapayapaan. Marahil puno ang ating mga bangko, ngunit hungkag ang ating puso. Tunay ang sinabi ni San Agustin, "Dilikamo kami para sa iyo, O Diyos, at hindi mapapanatag ang aming puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo." Mga minamahal na kapatid, may isa pang talinghaga na ikwinento si Jesus sa ating ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang dumating ang panahon, pinagbukod-bukod ang mabubuti at ang walang halaga. Ang mabubuti ay inilagay sa sisidlan at ang walang halaga ay itinapon sa pugon. Alam nyo naman kung ano ang ibig sabihin ng pugon. Hindi ito pananakot, isang paalaala lamang dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pagpili natin sa Diyos ay hindi lamang dapat ipinapahayag ng ating mga labi. Dapat itong makita sa ating pamumuhay, sa ating katapatan, katapatan sa pamilya, katapatan sa ating bukasyon, sa ating pagpapatawad, pagmamalasakit, at pagmamahal sa kapwa. Darating ang araw na harap tayong lahat sa Panginoon.
Hindi natin alam kung kailan. At marahil hindi niya tayo tatanungin kung gaano karami ang ating mga naipon. Kundi, anak, ako ba ang naging pinakamahalagang kayamanan ng iyong buhay? Hindi niya itatanong kung marami tayong pera, kung ano ang ating natapos, kung nakapatayo tayo ng bahay. Kundi ang kanyang itatanong, ako ba ang naging pinakamahalagang kayamanan ng iyong buhay? Mga minamahal na kapatid, ngayong araw ay pinagdiriwang din natin ang World Day for Grandparents and Elderly. Inaalaala natin ang mga lolo at lola at ang mga nakakatanda sa ating komunidad. Nakalimitan sila ay hindi nabibigyan ng halaga at sila ay nakakalimutan. Nung nagdiriwang tayo ng Father's Day, ang ating mga kabataan ay mayroong ibinigay sa ating mga tatay. Nung nagdiriwang tayo ng Mother's Day, ang ating mga kabataan ay mayroong ibinigay sa ating mga nanay at mga mama. Ngayong Grandparents' Day, ang aking tanong, ano kaya ang kanilang ibibigay? Para bagang wala, kasi tila bagang sila ay nakakalimutan. Hindi po iyan ang mensahe ng pagdiriwang natin ng Grandparents and Elderly Sunday. Kung si Solomon ay humingi ng karunungan, ang ating mga lolo at lola, mga nakakatanda, ay mga buhay na saksi ng karunungan. Marami sa atin ang unang natutong magdasal dahil sa ating mga lola, hindi ba? Si Lola ang unang nagturo sa atin kung paano magrosaryo. Marami ang unang natutong magsimba sa piling ng ating mga lolo. Hindi man sila mayaman sa material na bagay, mayaman naman sila sa pananampalataya, pagtitiis at pagmamahal. Diba, ang mga lolo at lola ay talagang mahal na mahal at konsentidor sa kanilang mga apo. Sana mahalin natin sila. Pakinggan natin ang kanilang mga payo at ipadama nating sila'y mahalaga sapagkat sila ay tunay na kayamanan ng ating pamilya at simbahan. Sa araw na ito ay pinagdiriwang din natin ang Field Mission Sunday. Kapag natagpuan natin ang tunay na kayamanan na si Jesus o ang ating Diyos, hindi natin siya itinatago. Dapat siya ay ating ibinabahagi, lalo-lalo na sa ating makapatid na nasa laylayan. Ang misyon ay hindi lamang para sa mga pari at mga misyonero. Lahat tayo ay isinugo upang dalhin si Kristo, ang ating tunay na yaman, sa ating mga tahanan, sa ating trabaho, kahit sa ating paaralan, sa ating komunidad, at lalo na sa mga mahihirap at mga nasalaylayan. Ang taong nakatagpo ng tunay na kayamanan ay hindi ito sinasarili. Ito ay ibinabahagi upang ang iba rin ay makatagpo ng tunay na yaman, ang ating Panginoon. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa pagdiriwang ng banal na misa, yumuko tayo sandali at tumahimik. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba talaga ang pinakamahalagang kayamanan ng aking buhay? Sino ang aking tunay na yaman? Kung tatawagin ako ng Diyos ngayon, masasabi ko bang siya ang aking unang pag-ibig? At ngayon, hilingin natin ang parehong biyayang hiniling ni Solomon. Hindi muna ang mas maraming kayamanan o pera. Hindi muna ang mas mataas na posisyon. Hindi muna ang mas maginhawang buhay, kundi ang karunungang makita, piliin, at mahalin ang Diyos higit sa lahat, hanggang sa wakas at magpakailanman. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
nagkatawang tao siya na lang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makapatid, ipinagkaloob ng Diyos Ama sa atin ang kaniyang kaharian sa pamagitan ng kaniyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Buong pagtitiwala nating idalangin at ating sasabihin, Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa ating pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ng mga biktima ng kaharasan, mga inabandona ng pamilya, at ng mga nalulong sa droga, upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pangsariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Amang mawain, dinggin mo ang kahilingan ng iyong bayan. Papasa amin nawa ang iyong kaharian at puspusin mo kami ng iyong makapangyarihang salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay na sa iyong nagmula at ngayoy aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang aming tunay na yaman. Binagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na may sa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalingam mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa sa ating fundraising fiesta raffle bilang suporta sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Sa pamagitan ng pagbili ng raffle ticket, hindi lamang po kayo magkakaroon ng pagkakataon na manalo, kundi higit sa lahat ay magiging kabahagi kayo sa isang makabuluhang misyon para sa ating simbahan at komunidad. Ang bawat tiket na inyong mabibili ay malaking tulong sa pagpapatayo ng kumbento sa tahanan ni Maria. Ang raffle ticket ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang tiket at 200 pesos naman isang booklet. Sa mga nais pong bumili, pagkatapos ng misa ay mayroon pong mga magbebenta ng raffle ticket sa bandang likod po. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, buong galak po naming inaanyayahan
ang lahat na mikiisa sa ating patronal visit 2026. Magsisimula ang patronal visit sa August 1 sa pamagitan ng motorcade sa ganap na ika-4 ng hapon mula St. Louis Chapel patungong Santa Quiteria Parish. Sa August 2, ipinagdiriwang ang banal na misa sa Santa Quiteria Parish sa ganap na 9:30 ng umaga, nasusundan ng motorcade para ihatid ang patron sa St. Louis Chapel. Kaya inaanyayahan po namin ang mga may motor at sasakyan na makiisa sa motorcade sa August 1 and 2 para sa paghahatid ng ating patron. Narito ang schedule ng pagdalaw ng ating mahal na patrona sa bawat chapel. Para sa Cluster Faith, August 2 to 4, St. Louis de Montfort Chapel. Ang misa po ay August 3, 7 p.m. August 4 to 6, San Juan Chapel. Ang misa po ay August 5, 7 p.m. August 6 to 8, San Roque Chapel. Ang misa po ay August 7, 7 p.m. At August 8 to 10, Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang misa po ay August 9, 7 p.m. Sa August 30, magkakaroon ng mga sumusunod na gawain bilang hudyat ng pagsisimula ng ating paghahanda para sa kapistahan sa September 8. 4 p.m. prosesyon patungong tahanan ni Maria. 6 p.m. unang araw ng nobena. 6:30 p.m. unang araw ng misa nobinaryo. Inaanyayahan po namin ang bawat pamilya at ang lahat ng mga mananampalataya na mikiisa sa mga banal na pagdiriwang na ito upang higit tayo mapalapit sa Panginoon at mapalalim ang ating debosyon sa Our Lady of the Sacred Heart. Paalala po na ang misa sa Agosto sa tahanan ni Maria sa Cluster Faith ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po. Sumuli sa darating na linggo, next Sunday, no? Ang misa po natin dito ay sa ganap na 8 ng umaga, hindi po 9 o'clock. No? 8 o'clock po ang ating banal na misa sa sunod na linggo upang bigyan natin ng daan ang unang araw ng ating patronal visit. No? Ang pagbisita ng ating mahal na Our Lady of the Sacred Heart sa ating mga kapikapilya. May misa kasi ng 9:30 ng umaga doon po sa Santa Quiteria, no? Na kung saan nandoon si Our Lady of the Sacred Heart, dadalhin po natin sa St. Louis de Montfort Chapel. So huwag kalimutan sabihin sa ating mga kapitbahay ng misa po natin sa sunod na linggo ay sa ganap na 8:00 ng umaga, 8 o'clock in the morning. So maraming salamat. Magsitayo po tayo. Uli ating tickets, no? 2020 po natin para makabili tayo uli ng ating mga tickets para sa pagpapatayo natin ng tahanan ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Bawat linggo ay magdala po tayo ng 20 para sa contribution natin para sa pagpapatayo ng kumbento dito sa tahanan ni Maria. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagkalooban kayo ng pagpapala at biyaya na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.